Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinuntok, tinadyakan at inapakan ng ilang kabataan sa isang sementeryo sa Oton sa Iloilo. Kapwa mga kabataan ang sangkot sa nahulikam na pananakit na sa paniwala ng pulisya ay insidente ng hazing. Sabi ng barangay, hindi taga roon ang mga kabataan na posibleng mga miyembro ng gang. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Naka-blindfold at napapaligiran ng kapwa nila kabataan ang apat na lalaking nasa videong ito. Maya-maya pa, pinagtulungan ng gulpihin ang mga nasa gitna. Di lang sila pinaulanan ng suntok at tadyak dahil lang matumba na, inapakan pa sila. Ang nahulikam na pananakit nangyari umano sa Oton Catholic Cemetery sa Iloilo nitong linggo. Ayon sa caretaker ng sementeryo, inabutan pa niya ang mga kabataang sangkot pero mabilis na tumakas ng sitahin. Daw damo man sila mga 15 siguro sila. Daw ano man katilindog naman lang sila pag ano. Kaya nga ako nang isip sila nga. Siling ko gano kamo de. Singko naman kamo, parat naman kamo. Ayon sa kagawad ng Barangay Poblacion South, hindi mga residente ng barangay ang nasa video. Nasa hinala nila ay miyembro ng gang. First time ina natabo. So amo na gani nga daw kami mismo, wala gi kami ka monitor sina nga no siguro yung mga kabataan subong gang subong nga nagalibot eh. Dahil sa nangyari, sinabi ng barangay na mas paiigtingin pa ang pagbabantay sa lugar. Nag-iimbestiga na rin ang Oton Municipal Police Station kaugnay ng pinaniniwalaang hazing incident. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Nang araro ng mga barrier sa EDSA ang driver ng isang truck matapos makatulog habang nagmamaneho. Mahigit 100 piso o 100,000 piso ang halaga ng mga napinsala na pinababayaran sa kanya. Nakatutok si EJ Gomez. Nagkawasak-wasak ang unahang bahagi ng 12-wheeler na ito na may kargang buhangin. Matapos araruhin ang abot sa 16 na barrier sa southbound lane ng EDSA Santolan sa Quezon City pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Sa lakas ng impact, halos madurog ang ilan sa mga nabanggang concrete barrier. Damay rin ang traffic sign sa istasyon ng Santolan Bus Carousel. Ayon sa saksing security guard sa istasyon, mabilis ang takbo ng truck. Nagulat na rin ako yan eh. Kanina lakas din, parang lumidildol din. Masasabi ko medyo mabilis kasi mapababa pa siya eh. Malusong siya tapos siguro nakatulog na siya eh. Pag-impact dyan siya nagising. Aminado ang truck driver na nakatulog siya habang nagmamaneho. Bumiyahe raw siya mula Porac, Pampanga at magdi-deliver sana ng buhangin sa Taguig. Yun, nakaidlip po ako. Tapos nung nagulat na lang po ako, na po ako. Nung kakabigin ko po yung manibela, hindi na po ako kaya. Yung dire-diretso na lang po, ma'am. Hindi ko na po napreno. Diretso biyahe na po. Kaya po pagod po, tapos puyat. Wala naman daw nadamay ayon sa MMDA. Hindi nadaanan ng busway sa Santolan Station dahil sa aksidente. Pasado alas 4 kanina, nang hilahin ng tow truck ng MMDA ang dump truck. Tumagal ang clearing operations ng 4 na oras. Maharap ang truck driver sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Ayon sa MMDA, nasa 6,500 pesos ang halaga ng kada piraso ng concrete barrier, habang 4,200 pesos naman ang plastic barrier. Papabayaran din sa truck driver ang nasirang signages. Sa kabuuan, abot sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng mga nasirang property ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Pumalag si Senador Bato de la Rosa sa pagbawian niya sa kanyang police security sa Davao City. Tugon ng Malacanang, paano siya bibigyan ng seguridad kung hindi naman siya nagpapakita? Nakatutok si Mav Gonzalez. Alegasyon ngayon ni Senador Bato de la Rosa, binawi ng PNP ang kanyang police security sa Davao City. Kaya mga retiradong pulis at sundalo aniya ang voluntaryong pumalit na wala aniyang baril pero may mga kamote, balinghoy, saging at manok Bisaya. Pag-uwi ko dito sa Davao, wala na ang security. Hindi na pinapareport sa unit nila. Pero hindi naman niya aniya iniisip na ginigipit siya ng PNP na dati niyang pinamunuan. Nag-iwas lang rin sila baka mamaya magka-problema sila. Yung mga unit commander ba, nagdi masilip,
na may tao sila sa akin dahil mainit man ang gobyerno sa akin, di ba? Hindi pa niya aniya alam kung binawi na rin ang security detail niya sa Maynila. Wala pang tugon ang PNP Police Security and Protection Group. Tugon naman ang Malacanang. Nasaan po ba kasi si Senator Bato? So paano natin siya may bibigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Giit ng senador, hindi siya nagtatago at tuloy lang sa kampanya. Wala naman sa warrant. Bakit ko ilimit ang sarili ko? May warrant na, yun na. At kaugnay ng mga punang pabago-bago ang kanyang pahayag kung magpapaaresto sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC. Ako nga si President Marcos ang stand, di ba? Ako pa hindi magbago ng stand. Dapat kuhan ka, flexible ka. Kung ang hawak nila na warrant of arrest ay issued by local authority, yan, pwede ako magpa-aresto. Pero kung ang hawak na warrant of arrest ay galing sa ICC, hindi ako magpa-aresto. Hindi raw siya aalis ng Pilipinas pero pinag-aaralan ang mga opsyon niya. Anong gagawin niyo, sir, para huwag kayong maipit? Kung patanga-tanga, Sir, mamumundok ba kayo, sir? Mga ganon? magsusyudad. Syudad, bakit ka bundok? Sa KOJC, sir, yung Syudad bunker, lang. totoo ba yun? Yung parang ginawa ni Pastor Kibuloy, gagawin niyo rin ba yun? I think, kasama niya sa diskarte ko. Wala rin umano siyang balak mag-disguise dahil madali siyang makilala. Naka-jacket ako, nag-cap tapos naka-mask. Nadaanan ko yung babae na nagbibinta ng kamote sa gilid ng kalsada. Sabi sa akin, kilala kita, si Bato ka. Wala akong nagawa, bumili ako ng kamote sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Hiniling ng House Impeachment Prosecution Panel sa Senado na maglabas ito ng summons para pasagutin si Vice President Sara Duterte sa hinaharap na Articles of Impeachment. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa mosyong inihain ng House Impeachment Prosecution Panel, hiningi nila sa Senate Impeachment Court na maglabas ito ng summons kay Vice President Sara Duterte para sagutin ito ang Articles of Impeachment. Ang basehan nila, ang Rules of Procedure on Impeachment Trials na inadopt ng Senado noong 2011. Dito nakasaad na dapat silbihan ng writ of summons ang isang opisyal na na-impeach at sagutin ang mga akusasyon sa loob ng 10 araw. Ayon po sa Rules of Impeachment ng Senado, pag mayroong na-file sa Senado na impeachment complaint, the Senate shall start the proceedings forthwith. Simulan kaagad. Anong ibig sabihin ng forthwith? Without delay, right away, without delay. Kahit nga hindi impeachment, nakikita po natin, nagtutuloy-tuloy yung hearings ng House, nagtutuloy-tuloy ng hearings ng Senado. Nilinaw ng House Prosecution Panel na hindi naman ito pinipressure ang Senado, pero ayaw raw nitong maakusahang lumalabag sa konstitusyon. We are of the opinion that legally sound naman po yung aming motion. However, we do understand that the good Senate President might have a differing opinion, and thus we would understand the reason for them to refer to their legal team. But we remain confident that our submission is in line with our legal theory po. Ayon kay Senate President, natatayong Impeachment Trial Court Presiding Officer Chis Escudero, ire-refer niya ang pleading sa Senate Legal Team para mapag-usapan nila bukas. Hinihinga namin ng pahayag si Vice President Duterte kaugnay nito. Tanong ngayon kung paano aaksyonan ang mosyon ng Prosecution Panel gayong hindi pa nagko-convene ang Senado bilang impeachment court. Nauna nang sinabi ni Escudero na magkakaroon lang ng aksyon ng Senado kapag nag-resume na ang sesyon sa June 2. Ang impeachment court, iko-convene pa lang sa June 3 at ang summons sa June 4 pa may issue. Pero paano kung nasa the Netherlands pa ang bise paglabas ng summons? If she would still be abroad, can still file her answer and just approach the nearest consulate to have it apostilled. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Yang Rodrigo Roa Duterte. Kasabay ng pagbuo ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuloy rin ang paghahanda ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sinagot din ng bise ang iba pang issue, kabilang ang may kaugnayan kay Senadora Amy Marcos. Mula sa The Hague, Netherlands,
Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, hindi pa raw maiiwan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa The Hague, Netherlands hanggat hindi plantsyado ang kanilang mga legal na hakbang. At kasabay nga nito, gaya ng sinabi mo, ay inaasikaso rin ng Vice Presidente ang kanyang impeachment case. Habang inaayos ni Vice President Sara Duterte ang bubuo ng legal team ng ama, tuloy naman daw sa paghahanda ang kanyang legal team para sa parating na impeachment trial niya. Okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So on that point, okay na sila and they're preparing for trial. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelito para pwede na akong bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. Habang nasa The Hague ang bise, lumabas ang balitang may mga nadiskubre pang karagdagang mga umano'y kahina-hinalang mga pangalan na recipients ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim niya. Diba nag-file na sila ng impeachment sa akin and nandiyan na yan sa Senate. And well, they can say what they want to say. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget. I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan, ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Sino po ba ang makikinabang? Sinagot din ng bise ang sinabi ng Malacanang kung sino ba ang makikinabang kung magbibitiw ang Pangulo matapos lumutang ang mga panawagang Marcos resign sa isang rally na kanyang dinaluhan. Wala ako sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them examples. Sa tanong naman kung tatakbo siya sa 2028 presidential elections, it's really too early, ma'am. Ang pagtakbo kasi, ma'am, kailangan ka manalo. Ang advice sa akin noon was fourth quarter of 2026. So December of 2026, supposedly yun. Dapat merong decision. Yes. That we have to see by the numbers and by science and mathematics. nalulungkot naman daw si Vice President Sara para kay Senador Amy Marcos. May mga nakapula kasing di na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid sa mga campaign sorties matapos nitong pamunuan ang pagdinig tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ng bise, nasa Amaraw ang pasya kung i-a-adopt nila ang senadora sa kanilang senatorial slate. Hindi ko po masagot yan kasi ang slate po ay under President Rodrigo Duterte. It's sad that this happened to Senator Amy Marcos, pero I truly appreciate the fact that she opened a Senate inquiry on the illegal arrests of President Duterte. So, on that point, nagpapasalamat ako dahil napapag-usapan siya sa loob ng gobyerno, hindi lang sa amin dito sa labas. Mel, sa paparating naman na 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa March 28 ay inaasahang darating dito sa The Hague ang kanyang common law partner na si Hanilet at anak na si Veronica. At inaasahan ding bibisita sa mga susunod na araw ang ina ni Vice President Sara Duterte na si Elizabeth Zimmerman. At yan ang pinaksariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Nahuli kamang pang-hold up sa isang taxi driver ng isang nagpanggap na pasahero sa Talisay, Cebu. Ang naging susi para matuntun siya sa pagtutok ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Kita sa dashcam na isang taxi ang pagsakay ng isang lalaki sa barangay Tabunok sa Talisay, Cebu. Ilang minuto lang, tinutukan nito ng armas ang 46 anyos na taxi driver at agad nilimas ang 1,600 pesos na kita ng biktima.
Naka-full face mask man at may suot na sombrero, tinanggal niya ito nang bumaba sa barangay Lawaan 3. Ayon sa pulisya, nakatulong ang video sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng lalaki. Gayon din ang mga habal-habal driver na nakakita sa kanyang mukha. Nakatulong rin ang mga kuha sa CCTV sa mga barangay para matunton siya. Ayon sa pulisya, notorious na hold-upper ang suspect sa Talisay City. Ilay kung nawin opportunity, kung na opportunity nga makapang makapangawat o makapangtulis o dili lang kay taxi ra. Na siya previous cases nga na siya pusil. Kasong robbery ang isasampa ng pulisya laban sa suspect. Hindi na nagbigay ng panayam ang taxi driver na nabiktima sa pang-hold up. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Nico Sireno, nakatutok 24 oras. The more, the merrier ang tugon ng AFP kung pahiramin ito ng isa pang missile system mula sa Amerika na kayang tumarget sa bahagi ng China. Pero may paglilinaw ang militar sa paggagamitan niyan. Nakatutok si Chino Gaston. Handa ang Armed Forces of the Philippines na tumanggap ng isa pang Typhoon Medium Range Capability Missile o MRC na kayang magpakawala ng ilang missile sa Timog China, Taiwan at anumang parte ng West Philippine Sea. Sinabi nila yan matapos matanggap ang ulat mula sa US Indo-Pacific Command na magpapadala pa ito ng isang battery ng MRC sa rehiyon. We can say that is the more the merrier, no? So the more assets that we have, the more also that we are able to train more personnel on our part. So tinatanggap po natin to willingly. Paglilinaw ng AFP, hindi laban sa anumang bansa ang MRC at pagpapraktisan lang para handa sila sakaling bumili din ito ang Pilipinas. Hindi naman nagulat ang Philippine Navy sa pagpapadala ng ganito sa rehiyon. If you notice on the sea, air and land domains, we have increased our bilateral and multilateral activities with other countries. Wala pang tugon ng China tungkol dito, pero tinawag nitong panguudyok ng gulo ang naunang MRC sa Pilipinas na ginamit sa isang military exercise at nasa isa pang di inilalantad na lokasyon sa Luzon. Samantala, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na naglagay na naman ng floating barriers ang Chinese Coast Guard sa bungad ng Baho de Masinloc, bagay na dati na nilang ginawa. Delikado ito dahil maaring bumuhol sa mga propeller ng bangka o barko. Ayon sa PCG, tila timing ito sa paghahatid doon ng barko ng BFAR at Coast Guard ng krudo at ayuda para sa mga Pilipinong mangingisda. Itong barrier na to, inilagay lang nila ito kahapon ng umaga. No? When they monitored a large number of Filipino fishing boats. Ipinarating na ng PCG sa National Task Force on the West Philippine Sea ang insidente na posibleng pag-ugatan ng panibagong diplomatic protest. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras.